Kamusta pong muli mga kababayan? Si Kamanong po inyong likod ay nagbabalik pong muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong nakaraang araw po na oral agreement sa pangunguna po. Dito po, komentuhan po natin ito pong sagutan ni Senior Associate Justice Leonen at syempre po ang Solgens na si Berberabe, si Solgen Berberabe. Dito po sa grabe pong pera na unprogram appropriation, na grabe po dahil po sa net. Sa net po ay napakalaki na po ang inilagay nila. 281 billion mga kababayan at sa GAB, ganun din po, 281 billion. Sa Senate, 281 billion. Pero pagdating po sa BICAM ng mga politiko, bigla pong lumobo ng 731 billion mga kababayan. Dinagdagan pa nila ng 449.5 billion. Grabe po, no? Grabe sa pera. Pero wala po tayong nahita at nakita sa napakaraming pera na yan. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin ang kanila pong pahayag mga kababayan. 5,000, ganyan ka. Yes. Now, do you recall the amount of unprogrammed funds proposed in the NEP, National Expenditure Program, of the President in 2024 for unprogrammed? You recall the amount? Yes, Your Honor. I have it in my notes. The unprogrammed appropriation proposed by the President in the NEP for 2024 was 281 billion 908 million 056, correct? Correct, Your Honor. Yes. How much was the approved on third reading in the GAB, the General Appropriations Bill of the House, in terms of unprogrammed appropriations? Your Honor, I only have what's in the GAA. It was 281 billion 908 million and 56, similar to the NEP. Okay. Would you know how much in terms of unprogrammed appropriations did the Senate approve before the BICAM? Again, it was 281 billion 908 056. So as far as we are concerned in 2024, which is the subject of the petition of Lagman et al. And Pimentel et al., the NEP was 281 billion, the GAB was 281 billion, the Senate was 281 billion, correct? Correct, Your Honor. And how much was the proposal of the BICAM when it met to conciliate disagreeing provisions? How much in unprogrammed appropriations? Your Honor, it is 731 billion 448. So it was 731 billion. Okay? Yes. And just so we are clear, let's show the slide so everybody knows what we are talking about. So up there, you will see now NEP 281, GAB 281, Senate 281, BICAM 731. Correct? Correct. Madam Solgen? And per your argument, this is something that we should respect because it is an act of wisdom on the part of both houses to increase what was not debated upon from 281 to 731, meaning that there was a difference of 449.5 billion added into unprogrammed appropriations, correct? May I qualify my answer? Yes, Your yes, Honor? please, go ahead. It is a question of wisdom because when we say an act of wisdom, it might be ambiguous as to there's already a judgment if it was
wise Yes. or not. Yes. And the hope of our hope is for the court to rule on a narrow question as to checking whether the power that was exercised by the Congress is within the constitutionally required constitutional requirements, or if it was within the limitations that are provided by the Constitution, Your Honor. Okay, I will take that for now. Yes. Now, do you recall the amount of unprogrammed funds proposed in the NEP, National Expenditure Program, of the President in 2024 for unprogrammed? You recall the amount? Grabe, no? Yes, Your Honor. I have it in my... Grabe, no? Grabe na po kalaki yung budget po sa NET. 281 billion na. At yan po ay inaprubahan ng Senado. Pinayagan na po ng Senado sa NET at dyan din po sa GAB. Di po ba? Tapos, aprobado ng Senado. 281 billion, mga kababayan. Pero, nung nag-BICAM na, karamihan po dyan yung mga congressman at yung 19 Congress Speaker. Kasama po ang grupo, kasama sila Saldico. Hindi po ba? Nung mag-BICAM na, lumobo na po. Yung 281 billion na ubod na ng laki. Pumalo pa ng 731 billion. Sumobra pa. Napakalaki pa ng sinobra. Mahigit kalahati. Ang sobra. Napakalaki na ng 281 billion, mga kababayan. Grabe. Lumobo po sa BICAM. 731 billion. Gaano po ang idinagdag sa 281 billion? 449.5 billion! Para lang po sa mga unprogrammed appropriation ng mga politiko, ng mga senador, at ng mga congressman na mga kaalyado ng binagoong Pilipinas. Pinirmahan! Bakit pinirmahan? Ng Pangulo. 2024 pa lang po yan. Wala pa dyan ang 2025, 2026, at ang 2023. Hindi po ba? Pag-uusapan pa rin po yan sa Supreme Court. Nakita nyo po, naglalabasan po ang napakalalaking numero. Billion. Saan napunta? Wala po tayong nakitang malalaking big ticket project. Hindi po ba? Dahil pati po yung mga project, mga big ticket, tinanggalan din po nila ng pondo. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang subway, inilagay din nila sa program. Hindi po ba? Ang budget ng mga sampo, yung bibiling mga right-of-way. Ganon din po ang mga railway project. Magmula po sa norte hanggang sa south, natenga. At marami pang ibang proyekto. Dahil po rito, inilagay po nila sa mga proyekto ng mga congressman, mga senador, proyekto nila ang binuhusan po ng bilyong-bilyong piso na napakarami pong anomalya ng korupsyon. Pumutok ang flood control scandal at mga cat's eye, mga karsada, tulay. Hindi po ba? Puro may anomalya. Pati nga yung market to farm road, may issue rin ng korupsyon. Proyekto nila. Hindi po ba? Dahil dito po, sa lumolobo, napakalaki-laki na po ng pinopondo nila. Dinadagdagan pa nila.
At sino po ang nakikinabang ng mga bilyong-bilyon na yan sa mga unprogram? Mga politiko! Hindi po ba, mga kababayan? Nakita nyo po kung paano tayo gaguhin at walang yahin at babuyin ng mga magnanakaw di umano sa ating bansa. Lalong-lalo po nung pumasok ang binagongang Pilipinas. Hindi po ba? Pinakamalaki pong unprogram appropriation ang administrasyong ito. Lumobo po ng 9% ang itinaas. Ang pinakamababa sa lahat magmula po kay Gloria, kay Pinoy, kay dating Pangulong Duterte at sa tinatawag na bangag na kanyang ate ay si dating Pangulong Duterte. Ang pinakamababang unprogram appropriation meron siya. Dahil nga po, kailangan niya noong panahon na yon dahil tayo'y nasa pandemya. Kailangan niya magkaroon na may mahuhugot na pera anytime. Ngayon po ba? Grabe. Ang humuhugot ng pera, mga politiko! Hindi po nagagamit sa tama. Kaya nga sinasabi po ni Atty. Guanzon at maraming mga abogado, yan po ang bagong mga pork barrel na ginagawa nila. Pork barrel! Dahil po, mga kababayan, ang tangilan daw pong pwedeng gumawa niyan at humugot! Lalong-lalo po, napakahirap pong i-audit yan, di umano. Mga kababayan, Pangulo lamang. Pangulo! Dahil kailangan pirmahan ng Pangulo, mga kababayan. Pero pagdating po sa Malacanang, ano po sasabihin ng Malacanang? Tanging Pangulo po ang kauna-unahan, nagbunyag ng korupsyon sa Pilipinas at nagpaimbestiga. Mga kababayan, pero siya ang pumipirma. Kaya nagkakaroon ng korupsyon dahil doon sa lumolobong budget na nilalagay po sa program. Hindi po ba? Napakasisinungaling di umano ng mga demonyong ito, mga hayop na ito. Lalong-lalo po yung tagapagtanggol dyan, di umano. Hindi po ba? Yan po, mga kababayan. At syempre po, ipagtatanggol po nila yan. Hindi po ba? Hindi po sila papayag na hindi maging tama yan. Mga kababayan, sa panahon ngayon, kaya nilang lusutan yan. Pero pagka dumating na ang agila ng Mindanao at lilipad at dadapo na sa Malacanang, malabo na po nilang malusutan yan. At hindi na po nila kayang bobohin at gaguhin ang taong bayan. Dahil lahat po sila hahabulin. At saan po napunta ang lumolobong pera na nilalagay sa program? Saan po napunta ang daan-daang bilyon, mga congressman, senador? At lalong-lalo sa Malacanang, saan po napunta? Hahanapin po yan. Hindi lang po ng Vice President Sara Duterte, pati po ang taong bayan. I-audit kayong lahat, mga demonyo kayo, mga salot kayo, mga buhaya kayo, di umano. Pahirap kayo sa bansa, pahirap kayo sa Pilipino. Lalong-lalo pa ngayon, dinagdagan nyo pa ang aming kahirapan. Hindi po ba? Pinapatay nyo na kami unti-unti. Samantalang kayo, nagkakamal kayo, mga hayop kayo sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Yan po, mga kababayan, ang grabing sindikato. Ginawa pong sindikato ang gobyerno sa panahon ngayon, di umano. Grabe, no? 281 billion sa net, sa GAB, sa Senado, pagdating sa BICAM, 731 billion na. Unbelievable! At pinirmahan. Pinirmahan yan ng presidente na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Pinirmahan niya. Grabe. Pambihira. Tapos siya yung pinakamagaling at pinakamahusay. Saan? Saan pinakamagaling at mahusay, mga kababayan? Saan? Hindi po ba? Yan po, mga kababayan, ang nakakagalit na nangyari po sa ginawa nila sa pera ng taong bayan. Pati po ang inuutang nila. Grabe. Kaya pala utang ng utang na walang nagagawa. Kaya pala ang pera ng taong bayan ay nailalagay pala sa mga mali-maleta dahil dito sa ganitong sistema na ginawang sindikato ng mga demonyo na yan, di umano.
Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, Gay at Chena, Tatay Nick ng Canada, si Balance Vision TV, Jesus Valdepena, at Mila Yi. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat. God bless po sa atin lahat. Muli po, paalam po, tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!